Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about mga random Android tricks. Muntik pang makalimutan. Okay, yan. 5 Android tips and tricks. Random ito. Kasama na rito kung paano malaman ang password ng Wi-Fi, kung paano makatipid ng battery, so on and so forth. Okay? Basta 5 yan. Kung interesado ka, well, let's start. Start na agad tayo. Unang-una, scan Wi-Fi password. Okay, i-scan lang ang Wi-Fi password. Sa mga may-ari ng mga Wi-Fi nila at nakalimutan nyo ang password ng Wi-Fi nyo, may isang technique dyan. Kung meron pa sa family member na nakakonect din sa Wi-Fi router nyo, ito lang ang gawin nyo, okay? Kung merong built-in scanner ang mga smartphone nyo, scanner ng QR code QR code scanner, good. Hindi nyo na kailangan i-install to. Pero kung wala, install nyo muna itong app na to. Yan. Okay? Yung link niya nasa video description. Tapos, ang gawin nyo, open nyo yung Wi-Fi ng family member nyo. Like, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, nakakonect sa Wi-Fi nyo. Open mo yung settings, punta ka ng Wi-Fi, then click mo itong Wi-Fi QR code sa dulo. Yan, nakikita nyo yan? Yan, click nyo yan. And pag lumabas yung QR code, scan lang ng phone nyo. Kunwari, ito yung phone na isa. Ito yung phone na may QR code. Yung, kunwari lang. Ito yung sa kapatid mo. Siya yung nakakonect sa Wi-Fi. Ikaw nakalimutan mo na yung password. Nakalimutan lang. So, ang gawin mo, kunin mo yung phone mo na hindi na nakakonect sa Wi-Fi, and scan mo yung QR code. Again, kung walang built-in na QR code scanner na smartphone mo, yung link nasa video description, meron ako dong iniwan na QR code scanner na no ads, walang ads. So, open tayo ng isa. Open natin ang QR code scanner. Yun, kita ko na. Yun. Ngayon, i-scan natin itong papascan natin. Papascan ko lang ha. Yun. Makikita nyo, lalabas yung password. Ayun, nakikita nyo naman yata dyan. Lalabas yung password at yung pangalan ng Wi-Fi kung saan nakakonect yung cellphone ng kapatid mo o ng tropa mo. Okay? I'm sure magkakaroon kayo ng idea dito, yung mga iba dyan, kung paano ma-hack ang Wi-Fi ng kapitbahay nila. Actually, yes, pwede nyo gawin tong technique na to, pero kayo nang bahala dyan. Diskarte nyo na yan kung paano nyo mapipicturan ang QR code ng Wi-Fi ng kapitbahay nyo. Okay? Kausapin nyo siguro, tutuin nyo, bahala kayo. Pero yun, pwede nyo ang gawin nyo, pero hindi ko in-encourage na gawin nyo yun. Pero I'm sure sa mga creative dyan, makakaisip sila ng parang paano gawin to. Ayan, kita nyo naman ang Wi-Fi password. Okay na tayo yan, okay? Pangalawang tip. Related pa rin sa QR code, since naumpisa na natin sa QR code. Ito naman is scan QR code from gallery, okay? So, kunwari, ang QR code is pinicturean nyo lang. So, masasave siya sa gallery. Okay, kasi wala kayong QR code talaga na scanner. Walang QR code scanner kayo. Okay? So, applicable dito sa part 1 actually. Applicable din to. Parang karugtong na rin to. No? Pero, hindi lang to para sa Wi-Fi. Sa lahat ng QR code na to, i-apply. So, kung wala kayong QR code scanner, pwede nyo pa rin i-scan. Pwede nyo pa rin i-scan yung QR code na yun basta na-picturean nyo at nasa gallery nyo. Ano ang gagawin? Ang gagawin nyo lang is, gamitin nyo ang inyong Google Lens. Or, kung wala kayong Google Lens, para mas madali na, punta kayo sa Google App, yung mismong Google App. Yan, yung Google App na yan. Open. And then, click nyo itong lens na to. Itong Google Lens na icon. So, yun, nabukas na pala. Tapos, i-click nyo yung pinicturean nyo na QR code. Click nyo lang. And, hintayin nyo mag-scan. At yun, lalabas na kung ano ang laman ng QR code na yun. Nakita nyo? Yan, yung password ko pa rin ang lumabas. So, yun. Kasi, yan yung pinicturean ko kanina na yung QR code ko. But the point is, pwede nyo na siyang gawin. Okay? Na kunwari, wala kayong QR code. Tapos, or madalian, kailangan nyo picture ng isang QR code. Picture nyo sa mall. Sa mall, marami. Pag may binibili kayo or something, kailangan nyo yung QR code. So, picturean nyo lang. Tapos, gamitin nyo lang yung Google App at Google Lens. And lalabas kung saan pupunta yun. Kung website man yan, or presyo ng bilihin, so, etc. Basta nakalagay sa QR code na yung detalye, malalaman mo gamit ang Google Lens. Take note, kailangan nga pala ng internet para gumana itong Google Lens. So, kailangan naka-mobile data ka at least para gumana ang Google Lens na ito, itong QR code na to. Okay? Pangatlo, running services. Ano naman ang meron sa running services? So, kung familiar kayo sa developer's option, nasa developer's option ito, kung gusto nyong malaman kung anong app ang may pinakamalakas kumonsumo
ng RAM, dito nyo sisilipin ang inyong app. Okay? At dito nyo rin actually pwedeng i-stop. Pwede nyo i-stop dito yung app na yon para bitawan niya yung RAM na ginagamit niya. So, ang gagawin nyo lang, punta kayo ng developers option, punta kayo ng settings, settings, tapos developers option, hanapin natin, tapos babala ng konti, itong running services, yan, hanapin natin, and yun, boom. So, dito makikita nyo kung anong app ang tumatakbo sa background at kung ilang memory ang ginagamit na. Ito, 170 MB, ginagamit niya ng RAM. Ito rito sa system, ang ginagamit ng system by default, system lang, Android pa lang yan, 1.9 na agad, almost 2 GB sa 6 GB ko na RAM. Sa apps, 1.9 din. So, magko 4 GB na yun ah. So, ang free ko na lang is 2.3 GB na lang na RAM, yung free. So, yun yung nakikita natin dito. So, ngayon, kung meron dito na app, like na itong Facebook na to, siguro gusto mo maglaro, wala kang Greenify, ayaw mo nang gumamit ng Greenify, gusto mo maglaro ng games, kaso nga lang gusto mo ng malaking RAM space. So, gawin mo, again, kunwari dito, ulit, si Facebook, 300, almost 400 MB ang RAM na ginagamit niya, click mo lang tong stop. See? Time lang ng konti, and nawala na si Facebook. Itong mga app update na to, stop natin yan, stop. So, si Google, ang laki, stop muna kasi maglalaro ako kunwari. Stop. Tayo lang natin. Yun, nawala na si Google. Ano pa? Si Instagram. Stop na natin yan. So, yun. Yun nga lang, matrabaho pa isa-isa. Pero yun nga, kung gusto nyo malaman kung alin ang app talaga na talagang kumukonsumo, malakas, system apps. Kasi dito, kita yung system apps. Nakita nyo system apps yun. Hindi yun nadidetect ni Greenify pag system apps. Unless na lang kung gumagamit kayo ng donation package. Pero the point is, pwede yung mano-mano na lang kasi. Bago kayo maglaro, stop nyo yan. And yun, magkakaroon na kayo ng mga free RAM. Babalik na sa inyo yung mga free RAM sa smartphone nyo. Kayo makakapaglaro na kayo na mas smooth ng konti. And pang-apat, sa developers option pa rin, ang default USB configuration. Ano ang default USB configuration? Sa default USB configuration, the best tong settings na to sa mga tao na mahilig i-connect ang smartphone nila sa laptop or sa PC. Tapos, magta-transfer back and forth ng mga files. Ito dapat ang ginagawa nyo by default. Kasi by default, kapag kinonect nyo kasi ang smartphone nyo sa PC, charging siya. Charging lang ang gagawin niya. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-transfer ng files. Unless i-set mo sa taas dito na from charging, lilipat mo sa to file transfer. Pero, kapag ginawa mo to, pwedeng dumiretso na agad sa file transfer kung gusto mo lang. Diretso na agad sa file transfer, hindi na siya nag-charge. Tsaka hindi rin naman advisable na mag-charge sa PC or sa laptop kasi masyadong mababa yung current. Okay? Mas maganda pa rin mag-charge sa normal na saksakan ng charger. Okay? So, yun. Anyway, punta na tayo sa developers option. Open settings, punta sa developers option, hanapin sa developers option, and hanapin natin ang default USB configuration. Default USB configuration. Ayun. Eto siya. Default USB configuration. Iba yata. Ang alam ko, iba ang settings sa Android 8 at Android 9 eh. Okay? Hanapin nyo na lang din. Pero I hope mahanap nyo. Sa Android 10 ito, default USB configuration, open natin. Napapansin nyo, nilagay ko na siya sa file transfer. Kasi kapag kinokonek ko naman tong smartphone ko is talaga namang diretso na agad sa file transfer. Yun lang naman ang reason ko eh. Never ako nag-charge gamit ang PC or laptop sa smartphone ko. Okay? Kasi masyadong mabagal and mahina. At total, nandito na rin naman kayo sa default USB. Kung mapapansin nyo, sa ibaba may nakasulat na USB tethering. Para saan naman yan? Ito naman is sa mga gumagamit ng PC. Kasi sa laptop, di ba, may Wi-Fi naman. Usually, sa mga PC na walang Wi-Fi, walang built-in na Wi-Fi sa motherboard nila, pwede nyo gamiting internet source ang smartphone nyo. Basta may internet load ang smartphone nyo, ito ang gagamitin niyang router. Dito siya kukuha ng internet, i-connect mo lang itong USB sa PC at saka dito at i-activate mo yung USB tethering na yan. At pwede mo nang gamitin pang internet ang smartphone mo. Ito na ang magiging router at makakapag-connect na sa internet ang PC mo. Okay? Kung wala kang Wi-Fi dongle, okay, para sa PC. Sa laptop, kung may laptop ka naman, hindi hotspot ka na lang. Madali na yung hotspot. Pero kung, again, wala kang Wi-Fi dongle, USB Wi-Fi dongle, or walang built-in sa motherboard mo na Wi-Fi na chip, ito nga ang pinaka-the best. Kukonect mo ang smartphone mo gamit ang USB tethering na ito. Okay? So, yan. Panglima is sensors off. Ano ang ginagawa ng sensors off? Sensors off is ino-off niya ang camera mo. So, hindi mo magagamit ang camera mo kapag naka-activate ito. Accelerometer, gyroscope,
yung kapag naglalaro kayo, gagalaw-galawin yung smartphone at susunod na yung laro. Microphone, di rin gagana. At saka yung iba, sa ibang smartphone, hindi rin gagana ang heat sensor. Ibig sabihin, kapag ka naglalaro ka, nag-overheating na, hindi niya palalamigin ang smartphone mo. So, hindi magkakaroon ng performance throttling. Hindi babagal ang smartphone. Kapag ka ganun, tuloy-tuloy yung performance, naka-top speed yung performance, kaso nga lang, tuloy-tuloy din yung init ng smartphone mo, pataas ang temperature. Kapag ginawa mo to, naka-off ang smartphone sensors sa device mo. So, delikado yon. So, mas maganda, gawin mo lang to for charging. Para sa akin, ang purpose lang nito talaga is for charging. Pero ikaw na bahala maging creative kung saan mo gustong gawin or gamitin ang ganitong feature. So para ma-access nyo ang sensors off, punta lang kayo ng settings, developers option pa rin syempre. Developers option. And baba tayo ng konti, quick settings developers tiles. Ito. Yan. Pagpasok nyo, i-activate nyo. Sa akin, naka-on na. Pagka inactivate nyo kasi yan, lalabas na yan sa notification panel. Yan, nandito na siya. Yan, sensors off. Yan yun. Okay? So, again, gamitin nyo lang siya kapag nag-charge. Pero kayo nang bahala for the rest na kung saan nyo tingin nyo pwedeng gamitin itong tools na ito. Okay? So, yun. Hanggang doon lang. I hope naging useful sa inyo kahit papano sa mga bago rito at nagustuhan nyo naman ang ganitong klase ng content. Consider naman please to subscribe, like, and share. Also, kung gusto nyo supportahan ng channel, pwede nyo namang like. Laking bagay na suporta na yan. Especially lalo yung share. Share para mas maraming ma-reach ang video na to. Mas lumaki itong community natin. So, hanggang doon lang. Kung mayroon pa kayong ibang mga gustong isuggest na mga topics for the next video, use the comment section below. Good na tayo dyan. And kung mayroon kayong mga hindi naintindihan, feel free to ulit-ulitin lang yung video. Meron namang jump dito sa YouTube. Hindi naman mo kailangang i-rewind pa. Hindi kagaya na sinaunang panahon. Nire-rewind para lang maulit ang video dito. Jump lang, skip. Para masundan nyo kung paano ko ino-open or pinupuntahan yung mga features na pinakita ko sa video na to. So yun, hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.